masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Gusto po ba ninyong magtanim ng luya pero wala kayong enough space sa Metro Manila nakatira? Ito po, sa mga bote po ng mineral water ay pwede po kayong magtanim ng luya. Una po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po yung simpleng pagtatanim ng luya mula po sa mismong laman ng luya. Siyempre po sa inyong kusina, meron po kayong luyang ganito na buo-buo siya. No? Umingas lang po kayo ng yung may nodes, ano? Kagaya po nito, ito. Pingasin nyo lang po yan, pingasin nyo lang po ganyan, yan. Isang ano na po yan. Tignan nyo po. Pag piningas nyo po ganyan, sa isang bote po ng mineral water, itanim po ninyo yung ganito kalaki, ano? Tapos magkakaroon po yan ng uhusbong siya ng uhusbong, ano? At hanggang hindi mo siya ina-harvest, patuloy na lumalaki po yung bunga o laman ng luya. Yan, kita nyo po yung nodes niya, yan, ito na isa, dalawa. Tatlo po yung nodes niya na pwedeng tumubo, o yan, o. Kita nyo po yung nodes na yan, ano? Sa kabila, yan po, o. Yan. So pag pinigas mo ng ganyan, ibabaw nyo lang po ito sa lupa ng mga 1 inch, ano? Tapos after 6 months, meron na po yung laman. At pinagtagal nyo po ng 1 year, mas malaki po yung laman, ano? Kapag hindi nyo siya kagad hinarvest. Hindi po yun masisira kahit nakabaon po yan sa lupa, no? Kahit po yung panahon ay mainit, taginit, hindi po yan malulusaw, no? Simpleng-simple lang pong alagaan at patubuhin ng luya. Plant and forget po siya, no? At kung gusto mong gagamitin mo sa iyong kusina, lagi pong nagagamit ito basta po kayo naggisa, di ba? Pag kayo naggisa ay palagi pong ginagamit ang luya, no? Sa ating mga lutuin. Ang luya po kasi una po, napakaraming taglay na health benefits, ano? At isa pa sa kanyang kagandaan kapag po kayo magluto ng medyo yung tawag dito yung pampaalis ng lansa, no? Kapag nagluto po kayo medyo malansang kunyari yung karne, isda, no? Tanggal po yung lansa kapag naglagay po kayo ng luya. So ito pong ating tanim na to na luya, 6 months pa lang po ito pero napakarami na ng bunga. Ang lupa naman po na aking ginamit na pinagtamnan ko ng luya, 60% buwagag na lupa, 20% ay kokopit para manatili pong buwagag, ano? Habang kapag may dusan sa laman, lalaki ang mga laman. At another 20% ay vermicast. Yung vermicast po ay paunang fertilizer, ano? Tapos habang lumalaki siya, nagdadagdag lang po ako ng vermicast. Plant and forget yan, eh. Hindi mo nga siya sinaalagaan. Lalo na self-watering po pamamaraan nating pagtatanim. Makikita po ninyo, self-watering po ito, ano? Yan, tingnan nyo po. Ayan po. Yan, tingnan nyo po yung tubig. Ayan po yung tubig, oh. Ayan po yung tubig. Ano? Ayan po yung kanyang mga ugat. Naglumot na nga po yung sa kanyang ugat, no? Simple alagaan at patubuin po yung luya. Ito po, itong pinapakita ko sa inyo ito, 6 months pa lang pero napakarami na ng laman. Tingnan po ninyo. Ayan po, tingnan niyo po yung mga laman, no? Ayan, tingnan niyo po yung mga laman. Napakarami na, no? Dati, lang po ito, isang piraso lang po ito, no? Na pingas, no? Ngayon po, ikutan natin na yan. Tingnan niyo po yung mga laman niya, oh. Usbong siya ng usbong. Yan, ang dami na ng laman, no? So, isang timba lang, or rather, isang bote lang po yan ng mineral water, no? Tingnan niyo po yung mga laman, grabe, oh. Ayan, tingnan niyo po yung mga laman, no? Ayan, tingnan niyo, ha? Ating tanim na luya, nakalitaw na yung mga laman. Tapos sa kabilang side, ayan, oh. Dito meron pa rito. Ayan, ikot natin to. Namang isa, ayan po, oh. Tingnan niyo po yung mga laman, oh. Ayan po laman niya, oh. Ayan, laman na po yan. Ayan, oh, tingnan mo, nakalitaw na, no? Pag pinaabot po ng 1 year yan, mas lalaki po yung kanyang mga laman. So, meron lang po kayong 2 hanggang 5 bote ng mineral water na ganito. Hindi ka na po mawawala ng supply, no? Ng luya. Ang ganda po nila, green na green natin. Nandiyan po. Ating mga tanim na luya sa bote ng mineral water kasama po ng iba kong mga halaman.
Ayan, so yan po yung ating garden. Yan. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng luya. Wala kang enough space, sa Metro Manila ka nakatira, pumigas lang po kayo ng nabibili nyo po sa palengke na luya. Tingnan nyo po yung parang may mabibili po kayo, may maliit na ng usbong. Pingasin nyo lang po ng ganito kalaki. So isang ganito kalaki, yan po yung ibabawon po ninyo ng 1 inch sa lupa at tutubo na po yan. At tapos mag-sprout na siya, magkakaroon ng usbong. Ano po ba makukuha po ninyo kapag kayo nagtatanim ng inyong sariling luya? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansyang pagsasaluhan ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa, ikaw na nanonood sa akin ngayon, mula ngayong mapanood nyo ko, magtanim ka na rin po ng iyong sariling luya na napakadaling alagaan at patubuhin. So, kung gusto nyo po pong mapalawak ng inyong kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa magitan po ng organikong pamamaraan, inimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show every Sunday. Masaganang buhay po yan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5, simulcast po sa RPTV, YouTube at Facebook. Meron din po akong Facebook profile, Facebook page, Mer Lyson, ang Bagsak Reporter. At kung hindi pa po na naka-subscribe sa aking YouTube channel, ang Bagsak Reporter, mag-subscribe na po kayo, Meron din po akong column sa Nangungunang Pahayagan Tagalog sa ating bansa tuwing araw ng Martes. Umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon, Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. Magtanim din po kayo. Salamat po. Happy farming. God bless.